reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
asking for what I need from God. I'm wondering from the start, what is God's big for me? Prayers from the heart, asking for what I need from God. I'm wondering from the start, what is God's big for me? It is time He will make it happen. It is time He will grant your heart's desire. It is time, with His grace and power, anything is possible. It is time. Prayers from the heart, asking for what I need from God. I'm wondering from the start, what is God's need for me? It is time He will make it happen. It is time He will grant your heart's desires. It is time, with His grace and power, anything is possible. It is time. It is time He will make it happen. It is time to grant your heart's desires. It is time, with His grace and power, anything is possible. It is time. Anything is possible. It is time. Anything is possible. It is time. Good morning, Jesus. We're back. Ayan na. Yan, we're back mga kapatid. Tuesday po ngayon, hindi po Monday. Baka nagtataka sila eh. Baka pagbukas, ay Monday ba ngayon? Hindi po, tama po kayo. Tuesday po ngayon mga kapatid. Ayan. Oo, hindi. Ayan. Kamusta ang mga kapatiran? Kamusta ang inyong pananampalataya? Ha? Wow, iba na ngayon ang mga sagot. Ah, Spell exuberant, Sal. Spell exuberant. yung yun, alive, lively, kaya pag sinabi... Lively energy Oo. di ba? Kamusta ang inyong pananampalataya? Yung lengguwahe ng, Kapampangan, yun? Malago. Maganda. Di ba, si Sister Sally kagad ang sumagot, sabi niya, parang Kapampangan ng dinig ko, yung pala, yan? Malago. Maunlad. Kamusta ang exuberant faith? You remember last Monday? Alive, lively. Yesterday, anong klaseng faith? Courageous. Tatandaan. Bold and courageous faith. Yan. Amen. Tayo po'y Hallelujah. manalangin muna. Ikaw na, Beth. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat again, Lord, for this wonderful day. Every day po, puno kami ng pasasalamat sa inyo for the opportunity na binibigay niyo po sa amin to be of service to you, Lord. Salamat po sa masarap na pagtulog, maagang paggising. Salamat sa malakas na pangangatawan na meron po kami lahat. Thank you, Lord, for your protection against sickness. Salamat po, Lord, sa araw na punong-puno ng pag-asa na may gagawin kang maganda sa amin sa araw na ito. Manguna po kayo, Lord, muli sa amin sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ay, hindi pa pala ako nakalagi. Ayan. Hindi ko mababasa yung ating word
for this week, ano? Okay. Ang ating pong memory verse of the week. Memory verse of the week. Isang verse lang yan. Tama ba ako? Oo, kala mo madami kaya sabi mo, kaya ko yung verse 1. Kala ko isang verse lang. Yung pala, isang paragraph. 1 Chronicles 28:20. And David said to his son Solomon, "Be strong and of good courage, and do it. Do not fear nor be dismayed, for the Lord God, my God, will be with you. He will not leave you nor forsake you until you have finished all the work for the service of the house of the Lord." Ganda ng pangako na yan, ano? Amen. Sa Tagalog. Pagkatapos sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, "Magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob at gawin mo ito. Huwag kang matatakot ni panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo. Hindi kanya bibiguin, hindi kanya pababayaan hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa kanyang templo." Amen. Yan ang ating memory verse of the week. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, umpisa na tayo agad, ano? Ha? Hindi pa ba? Hindi pa. Kamusta kayo, mga kapatid? Nangamusta na tayo kanina eh. Good morning po sa lahat ng mga kapatiran natin na palagi po nating nakakasama. Si Sister Lala Gilido. La, kamusta? Nasaan ba siya? Good morning. Hindi, si Mean yung nasa New Zealand. Ay, okay. Si Lala. Si Lala dito lang, di ba? Good morning, Sister Lala. Kay Sister Jonalyn Panganiban Abriam. Ha? Taga saan si Sister Jonalyn? Isabela? Oh. Hello po mga taga Isabela. Kamusta na po kayo? Si Brother Larry, kamusta ka na? Nakalabas na kaya si Kaka? Amen. Kaka, lumabas ka na ba? Uy, another prayer for Brother Galo pala. Amen. Let us pray. Yes. Nagkaroon yes. naman siya ngayon ng hospital-acquired pneumonia na uli. Oo. Ano lang. Ingat tayo. Sister Jonalyn, yun na nga pala Sister John. Si Sister Judith Orias Serafin. Brother Rick? Dahil Orias no? Para makulang lang sabi ni Brother Orias, lahat ba ng Orias kamagalit ko? Andiyan si Brother Rick? Oo, andiyan si Brother Rick Galing, Masbate naman. Sa Masbate daw, Sister Judith, kayo po ba'y taga Masbate? Serafin. Judith Orias Serafin. Oo, nabasa ko yung mga bagong pangalan na Sa Bible, merong seraphim ba yan? Boy, alam ni Enold tuloy, ni Arnold. Sister Agay, good morning. Maaga ba si Sister? Maaga? Palabas na ngayon, sabi ni Brother Larry. Ay, amen. Ay, thank you, Lord. Belated, Uy, si happy Brother birthday. Manny Valles. Uy, Nanonood. Brother Mans. Brother Manny, kamusta na kayo? Kasama namin si Pastor, Alex. Alex, Sister Dali. Ano yan, 2 months ago? 3 months ago, no? Uy, nako. Amen. At sa mga kapatiran po natin from abroad at saka dito, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Yan. Ngayon po, pagpapatuloy po nung ating Psalm kahapon, di ba? Talaga, in everything God works together for good. Kasi hindi natapos yung kahapon. Kaya ngayon ipapatuloy natin yung verses 4 to 6 and 7 and 8. 4, 5, 6, 7, and 8. May kanta tayo dyan, ha? Kantahin natin yan, no? Beloved. Amen. All right. Glory to God. Beloved, let us love one another. For God is of love, He that is born of God.
Yes. God is love, so beloved, let us love one another. 1 John 4. 7 and 8. One more time. Beloved. Let us love one another. For God is love, and every one of God is born of God. Knoweth God, he that loveth not, knoweth not, for God is love. So Beloved, let us love one another. 1 John 4. Alam mo, nalilito rin si Maripas dyan. Sige. One more time. For God is of love. Yes. For God is of love. Parang mali yata, no? Titignan na natin sa scripture. For love is of God. Oo. Yun. Sabihin na lang, beloved. Hindi kakantahin. Hindi daw kakantahin. For love is of God, and he that loveth is Born of knoweth God. Ito na. Sandali lang. 1 John 4, 4, 7, 6. and 8. King James Version yan. Sa'yo na lang. 1 John. Tignan na natin para hindi tayo Oo nga eh. 1 John 4. 7, and 8. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone who loves is born of God, and knows God. He does not love. Hindi. He- Knoweth knoweth kasi. na. He Who does not love. Ang nakalagay dito, ang hindi nagmamahal. He that loveth not, knoweth not. Hindi Knoweth nakilala not. ang Diyos. Oo. knoweth not, he that loveth Loveth not, knoweth not God, for God is love. Yun. Oh, one more Kasi time. kanina nung kinanta natin, he that loveth, knoweth God. Sabi ko parang may mali. Born of God. Oo, Ulit. mali. Oo. 1 John 4, 6, 7, and 8. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone who loves is born of God, and knoweth God. He that loveth not, Knoweth not God, for God is love. So beloved, let us love one another. 1 John 4, 7, and 8. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loves is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. So, beloved, let us love one another. 1 John 4, 7, and 8. Ayan. Yun. Oo. Naging malinaw ang lahat. Kasi mahirap talaga ang Old English. Oo. Ito, kinakanta ng mga Kristiyana na. Oo. Okay. Taga Masbate nga. Ang galing ni Minister Andy. Ang asawa po niya ay Orias. At namit na po ni Brother Rick Orias. Parang magkamag-anak sila, Brother Rick. Sabi ko sa iyo kamag-anak mo eh. Beb, mabalik ako dito. Yes. Pag inawit, no? Para sa mga, pag sinabing beloved, yung mga brethren. Oo. Pag kumanta yung iba, ganito. Beloved, let us love one another. Ganit yun. Galit. Oo. Kaya kantahin natin ng malambing. Kasi ang diin-diin kanina. No? Beloved, Let us love one another. Nanggigigil sa sa lyrics kasi hindi kabisado. hindi. Ito kailangan maging totoo sa buhay ng mga Kristiyano. Ngayon, kung yung brethren mo, hindi mo love, hindi mo kilala ang Diyos.
Oh, Ganun ka, kaya, no? oo. Ganun kasimple pero ganun katindi. Di ba, meron tayo, hindi natin sabihin, may napanood kaming video, may cancer. Tapos, may iyak kayo. Tapos, kasi, rare yung kanyang cancer. Tapos, nagkaroon ng pagkakataon na nagmilagro, na buhay pa siya. Tapos, ang sabi niya nga, magmahalan kayo, sabi ganun. Tapos minsan walang kakwenta-kwenta. Pero kinakausap niya lahat yung followers niya, tsaka yung angkan niya, tsaka yung mahal niya sa buhay, ang nagbibideo, maiiyak kayo. So wag niyo nang hintayin. Hindi naman mangyayari. Parang minsan, hihintayin mo pang grabe mangyari sa'yo bago mo malab yung brethren mo. Minsan, katiting lang. Tapos sabi niya, naku, wag na. Sabi niya, eto ako ngayon. Tulong nga ng mga wisdom na binigyan ng doktor, na-discovery kung nasaan, nakatago pala yung cancer niya, pero ang laki daw ng bukol. Tapos sabi niya, teka muna, nahihilo ko, higa ko. Gusto niyang masabi sa lahat ng tao na nagmilagro. Sabi niya, pray. Sabi niya, ganun, no? Maiyak ka. Teka muna, higa muna ako. Tapos sabi, sige, ikaw na muna. Sabi sa misis niya magsalita. Pero mami ako, hindi, tatayo ako. Ang dami niya kasing followers. So sinabi niya yung milagro ng Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, love, compassion, kindness, goodness. Tapos sabi niya, mamimili kayo. Kasi binigyan tayo ng freedom of choice. Nagsasalita na siya ng ganun. Magugulat ka at sabi niya, gusto mo ba yung right or wrong? It is your choice, may free will. Pero piliin nyo na yung right. Kaya kung kayo merong kahapon, nung makalawa, nung makatlo, nung nakaraang taon, nung 10 taon, namana na ng mga anak-anak nyo, kakantahin mo lang to, pero pagdating sa totoong buhay mo, we love it! Hindi totoo. Parang walang kakwenta-kwenta. Nagliliyap, parang ganun. Naku, meron pa nga, sabi pa nga niya, huwag kayong ma-stress at huwag kayong magalit. Sabi niya, eto ko. Iniisip daw niya, maingat siya. Actually, doktor siya. Hindi ko nasabihin kung sino, ha? For the glory. Hindi ko nasasabihin. For the glory of God. Kaya sabi niya, huwag na kayong magagalit. Huwag na kayong walang kakwenta-kwenta. Sabi gano'n. Kasi yung nadala niya yung mga sinasabi sa kanya, sabi niyang gano'n. Nako, in the final analysis, milagro ng Diyos, magdasal kayo. Kaya minsan itong sinulatan nito, beloved, mga Christians to. Minsan, sama-sama mga Christian, kagatan eh. Sama-sama, backbiting. Sama-sama, plastikan. Meron din ako napanood. Have you ever had a time in your life that you have been a plastic? Famous. Sabi niya, yes. So, pagkat tinanong mo, ang Christian, have you ever become a plastic? O kayo na sumagot. Baka mamaya, pagharap mo, okay. Plastic ang tawag doon. Ay, hello, how are you? Pagdating, hala, kinakanta lang yan na, hindi, totoo to. Kaya, pag kinanta mo nga, kasi 4 to 7 yung ating lesson, biglang, yun na yung rhema nga eh. Yung tinuturo ni paulit-ulit, pinaulit ko kay Pastor Rapi, sa mga ituro niyo yung logos, rhema, tas pag-aralan nyo rin yung ethos tsaka pathos. Kasi yung ethos, yung nagsasalita kasi, nakataya yung kanyang credibility and integrity. Para yung pathos makarating dun sa mga nakikinig. Kaya sabi ko, paulit-ulit, pag-aralan nyo yung logos, rhema, ethos, pathos. Kasi nakataya yung iyong pagkatao doon kapag nagsalita ka. Kaya minsan, kahit na, alam mo, maganda naman yung naituturo mo, by God's grace,
naiintindihan, pero hindi naman niya pinamumuhay yan. Kaya lang niyang sabihin yan. Parang ganun. Pero hindi mo man sinasabi, nasa isip mo, nasa puso mo. Pero siyempre, yung nagsasalita, hindi rin naman niya aaminin yun. Ba't ko namang aaminin yun? Hindi, mapapahiya ako. Pero kita ng Diyos yun. Kaya nga, in Jesus' name. Ha? Hindi, ginugulat lang kita. Okay, ba't ako, nung kahapon, pagka gumaganon ako, sabi mo, ba't Hindi, kala ko tapos ka na po. Hindi, ginugulat lang kita. Ay, natatawa ako, natatawa tayong lahat. Pero, tingnan natin kasi for His glory ang mga song. Verse 4 din kasi yun yun, ano? Oh, ito. Basahin muna natin. Ayoko. Hindi, biro lang. Ikaw naman. Hindi ka na makatanggap ng biro. Hindi, parang ikaw nagagalit. Ha? Ako ba Sabi mo. nagagalit? Naku. Hindi naman sila galit. Oo nga, no? No, parang ikaw yata eh. Naku, na doon sa lesson niya, sa verse ano? Verse Basahin natin. Verse 4 to 6. Yun sa'yo, no? Beb? Sige, sige. All the kings of the earth shall praise you, O Lord, when they hear the words of your mouth. Will they praise God when they hear the words of your mouth? Naku. Yes, they shall sing of the ways of the Lord, for great is the Lord, for great is the glory of the Lord. Though the Lord is on high, yet He regards the lowly, but the proud He knows from afar. Hindi tayo close. Yung pala yun, pagka pala proud, hindi kayo close ni Lord kasi sabi niya, He knows from afar. Amen. Yesterday, saan kayo kinausap ni Lord? Doon sa 1 to 3. Alam ko, kung hindi kayo nakausap ni Lord doon sa 1 to 3, hindi nagkaroon ng rhema o nasa information, pero pumasok sa tenga, lumabas sa kabila. Pwede rin kasi sa mga naririnig nating salita ng Diyos. Ano, ha? Sa akin, Beb, kung ako tatanungin mo, alam mo sila, kayo rin, ano ba yung tumimo sa inyo? Siyempre, yung courageous faith, yon ang mga naganap, ano? Sa akin, ang tumimo doon, yung gratitude, yung... Magnanimous display of gratitude. Yun ang sa akin. Kasi, sabi mo yung definition mo ng courage, tumimo rin sa akin eh. Pag inulit mo, ito pala yung character na ang ganda nung binigay mong definition kahapon na galing din sa mga binigyan ng talino ni Lord. Naalala mo yung definition mo? Sige. Biblical. Tsaka yung The isa. Godward strength of soul manifested in doing what is right and necessary despite difficulty or danger. Courage is also cultivated as the God-fearer. Recall God's power. Ulit-ulit. Ito tumimo, pagka hinimay-may mo, dinisect mo, kinausap ka ni Lord, ulit mo. Tamo, grabe yung courage. Oh. Sige. Courage, Spiritual. a Godward strength Godward strength of soul of soul, manifested in doing what is right and necessary despite difficulty and danger. And it is also cultivated as the God-fearer recalls God's power. yung courage na yung Godward, tayo, react. Kahit minsan walang latoy-latoy, nagre-react. Why? Manifestation yun nung verse 6. Pero dito muna tayo sa 4. Kaya kahapon, yung gratitude, ito'y attitude that is directed towards God. Ayan, kaya ako sinasabi, yung gratitude. Kasi yung courage, yung may takot sa Diyos pala yung ugali na niya yan, na ang kanyang magiging resulta ng kanyang
perception and behavior and attitude na righteous that is necessary in any given situation. Grabe. Pag hindi naman sumang-ayon sa iyo yung salita, yung narinig mo, situation, react. Walang courage ng faith. Grabe talaga kahapon. Pero, alam ko naman na pag ni-review nyo, rini-review, pag grabe, no, parang ganun, then, if you embrace and accept, then, live by that rhema, which is the Logos. Ayun, ha? So, sa akin, again, yung gratitude. Kasi, pagka, lagi ka, kinukultivate to, dinidevelop, yung hindi naman to automatic Siguro po, ang maitatanong ko na lang sa inyo na everyday, kailan mo na-appreciate yung ginawa ng misis mo, ng mister mo sa bahay? Simple as that. Kailan mo na-appreciate yung ginawa? Ayan. So, i-develop mo na yun. Siyempre, sa bahay pa lang yun. Paglabas mo pa. So, i-reflect mo lang. Kailan mo ba na-appreciate yung misis mo o mister mo? Saka na mo na yung mga anak, mga apo, mga kapitbahay, mga people around you. Kasi minsan, hindi mo naman nabibigyan ng, hindi mo na-appreciate kaya. Pero pag na-appreciate mo, it brings gratitude. Appreciate yung people around you. Hindi naman It's all about me. It's all about you. Monument ng binibuild mo. Nakasentro ang mundo sa iyo. Yun ang hindi mo mapapansin na reality in life. Pero pag na-realize mo yun, lagi kang magpapasalamat kay Lord, di ba? Yung lang, kamusta ang tulog? Ay, salamat, thank you Lord, walang sakit ng buto. Kasi ang daming mga tao, ang sasakit ng mga buto. Paggising pa lang, ikaw paggising mo, ang lakas-lakas mo. So, ay, thank you Lord. Kahit saan, in all circumstances nga, grabe yun. Medyo mahirap yun. Pero pagka dinevelop mo yun ng gratitude lahat, halimbawa, si Arnold, tuwing makikita ko, dinadalan ako ng kape. Si Arnold, ngayon hindi na. Pero hindi naman ako sinasabing, Arnold, dala mo ko lagi. Basta anytime na halimbawa lang, wala lang naman yung, thank you. Tapos pagka meron niya kahit kaya lang, konti lang binibigay sa aking ulam, ganito lang kaliit. Sabi niya, parang recycle o baka tira na lang to. Hindi mo sasabihin yung ganon. Konti-konti lang yan, tira lang yan. Hindi, totoo. Yun, reality. Yan na naman na niluto mo. Grabe naman. Wala ka na nakita maganda. Pero pag na-develop mo yung attitude of gratitude, Godward yun. Dinidevelop yun. So, tingnan mo lang na, appreciate mo lang maliliit na bagay. Diba? Paggising mo, may breakfast ka na. Ba? Paggising mo, planchado na yung damit mo. Ba? Baka sabihin nyo, wala naman akong asawa. Magbayad ka ng katulong. Bumili. Sabi ko ba, bumili? Sinabi ko ba yun? Hindi, pabura mo to, jam burahin mo. Nabibili kasi. May mga kontrata pa nga in real life. Huwag na tayong mag-blame, magturo. Teka muna, ba't ba ako sa pasasalamat? Ito na tayo. So, kahapon, grabe, pag kinausap nyo, ano ba yung gagawin ko doon sa narinig ko? Is there any sin that I have to obliterate or denounce or renounce? Is there any gagawin kong tama? So, meron ba akong ihingi ng tawad dun sa narinig ko? O dinig-dinig lang? So, yun naman ang mga kaya tayo binibigyan ng salita ng Diyos kasi hinuhugasan tayo niyan. Ito, Bebo, all the kings of the earth shall praise you when they hear the words of your mouth. Alam nyo, Rhema, insight, reflection, pray.
Tapos pagka nag-aaral ka rin, merong mga patotoo yung mga karanasan ng mga manggagawa ng salita ng Diyos. Ang karamihan at ako'y sumasang-ayon, ito'y propesiya na darating ang panahon na lahat ng mga hari ay magpupuri at sasamba sa Diyos. So it is sa isang insight and reflection at sabi ng mga mangangaral, ito'y propesiya. Nasa Isaiah 2:2-4 na darating ang panahon na ang lahat ng mga bansa, hari ay wala ng gera, wala ng away. Yun yung pag-reign ni Jesus Christ. So kasi tignan niyo yung kanyang heart's desire. All the kings of the earth. Lahat. So ang sabi ng mga mangangaral, speaks about the millennial reign of Christ. Ayan, sumasang-ayon naman ako na pag inisip mo nga, yung heart ni David. Kasi probably, sabi nga ng mga mangangaral, ako na may sumasang-ayon, siya lang yung hari na a heart who's after God. Di ba? Yun naman ang pagtalaga ng salita ng Diyos sa kanya sa gawa. So, godly, no? Bagamat may kasalanan, nagkasala, nanumbalik, nag-repent, tapos gagawin lahat ng kalooban ng Diyos. So, at that time, ang kanyang heart's desire bilang hari, parang pag tinignan mo, all the kings of the earth shall praise you when they hear the words of your mouth. Diba? So, if we look around, how do you see our society or how do you see the world today? Siyempre, iba-iba tayo lahat. Bawa, sa atin na lang sa Philippines. So, how do you see the Philippines or the society? Di ba, pag kanya-kanya naman tayo, pero kayo na ang magtingin, So, magkakaroon ba ng ruler, king na makadiyos ng totoo? Of course, si Lord naman He makes and unmakes kings, and He rules and reigns, He is sovereign. So, ito yung heart's desire, Pero sabi naman sa ating mga Kristiyano, naalala niyo yung pinagagawa sa atin na sa Bible, sa ating panahon ngayon. Sabi sa 1 Timothy 2:1-4. So, siyempre, heart's desire natin na all the kings of the earth, medyo parang yung scope ng kanyang heart's desire, buong earth na. Si Haring David to. Baka sabi mo, si Haring David yun. Hindi naman ako si Haring David. Kaya nga natala para ilahad sa atin yung kanyang naging puso sa takbuhan ng buhay dito sa earth. Kaya naman sabi niya, yung kings of the earth magga-gather sa prophecy. Sabi niya, magpupuri sa ating Panginoong Jesucristo, the coming King o the Messiah who has come, pinanganak, and He will come again. So, yun yung kanyang heart's desire. Future, ang tagal, Tapos, ang gusto niya, lahat. Hindi lang doon sa Israel. Di ba? Parang ganun. Di ba? Parang pag iniisip mo, hindi lang yung bayang Israel. Gusto niya pati lahat ng bansa. So, di ba minsan, nainis tayo sa ibang bansa, o kung anumang damdamin natin sa ibang bansa, ganito, ganyan, dahil sa nakikita natin. Pero grabe yung niya. All the kings of the earth. Gusto niya yun, itong ating gawin, Sabi doon, therefore, I exhort, first of all, that supplications, ano ba yung supplication? Prayers, intercessions. So, pinakita dito yung iba't ibang uri ng kapag ikaw nananalangin. Normally, nagpe-pray ka for supplications. Oo. Prayers, intercession para sa iba. Oo. Therefore, I exhort, sabi ng salita ng Diyos sa ating mga Kristiyano, sa ating panahon. Therefore, I exhort, first of all,
that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Giving thanks sa lahat ng tao sa lupa. Oh, minsan, katabi mo lang, hindi mo mapasalamatan dahil ininis ka, narinig ka, nasugatan ka, kung ano-ano, kaya hindi mo pagpe-pray. Actually, pag-pray mo yung sarili mo na baguhin ka ni Lord. Kaso hindi ka naman papayag, kaya paulit-ulit lang yung minsan, kahit anong konting spark, biglang sunog na kagad. Spark pa lang. So why? Pero minsan ayaw mo naman lutasin yun. Magpo-point ka ng finger, tao, situation, pero hindi mo nare-realize na baka ikaw yun. Ha? So supplication, prayers, intercession, and giving thanks be made for all men. Nargabyado ka, na salbahe ka, o gano'n. Ang hirap, Ito, for kings. So, kung si Haring David, ang heart's desire niya magpuri lahat ng mga kings, si Paul sinabi sa New Testament, sa panahon natin kasi yan mga Kristiyano So, pagdarasal lahat ng rulers. Sa atin, pagdarasal lahat. Okay, na si Lord ang magbigay ng wisdom, ang kanilang, of course, hindi lang naman wala naman tayong, basta for all kings sabi, for kings, so lahat ng mga rulers, and all who are in authority. Pinag-pray ba alam mo tayo, maraming Christian community sa Philippines, libo-libo. Pinag-pray nyo ba yung leader nyo? Parang gano'n. Hindi ko naman sinasabi, pag-pray nyo ako. Kanya-kanya naman yun. Kaya nga sinasabi, pag-pray mo lahat ng authorities. So, pati principal, sa school kasi, sa education. So, basta, all. Sabi, all authorities. So, pag na-remind ka ni Lord na, alam mo, pag-pray mo, Lord, ang mga tumutulong sa mga may sakit na sangay ng gobyerno, salamat po, palaguin pa, at maraming mga walang pambayad o konti pambayad, dumami ang mga ospital na maraming mga modern equipments to be of help sa mankind, binigyan ng wisdom ang mga tao. So, pagpe-pray mo yun. So, pag na-lead ka, all authorities, so, that they may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Si Haring David, yun din yun. O tignan natin yung susunod na verse, Beb. Ano ba yung susunod na verse? 5. 5. They shall sing of the ways of the Lord. Ayan. Ako, ano ba yung sa 5, 5. 5. They shall sing of the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. Siyempre, Lord, Rhema po, ano po ba yung nung sinulat ni Haring David na they shall sing of the ways of the Lord? Alam mo, nabasa niyo yung verse 5, ano? Sabi, ano ba yung aawitin nila ang ways of the Lord? Ano yung ways? What does it mean? What does it say to me? Na I will sing of the ways of the Lord. Ayan, ano? So, gusto ni David na ma-experience din ng iba yung kanyang na-experience. Ayan. Simple as that. Sabi niya, they shall sing of the ways of the Lord. So David hoped that others would experience yung joyful relationship with the Lord. Yan, gusto niyang
Gusto mo ba yon? Excuse me. Na ma-experience din ng mga ibang tao yung pamamaraan ni Lord sa iyo, 'di ba? Parang ako lang, halimbawa, ito naman galing kami ng south, tapos pumunta kami ng north. Malayo yung travel yun. Tapos halos, tapos sabi ko lang, punta tayo doon kasi gusto ko lang ma-experience yung may magandang lugar. Sabi ko, ganito. Tapos lahat di potluck pagkain pala yung chip in. Tapos nakabuo kami. Tapos nakarating doon, gusto ko lang ma-experience, the beauty of creation. Nandun sa sa 138 dun sa huli. Ay, sa Psalm 96 dun sa huli. Pag tinignan mo meron nga kaming doon, lesson din. Pero binigay ko na dun sa mga congregation for next week. Andun yan sa Psalm 96 dun sa huli. So, ma-experience mo kasi doon sabi, natutuwa ka ba dun sabi doon sa roar of the sea, mga ganun. Pag tinignan mo, no? O yun. So, gusto mo lang ma-share. So yun, they shall sing of the ways of the Lord. Ito, gustong-gusto, ha? Yan, ha? Yan. Meron akong doon sa pagpe-pray sa Panginoon Diyos, huwag ka nang maghintay. Ngayon mo na. Ha? So, they shall sing of the ways of the Lord. Yesterday, meron ako nakausap na isang pastor. Hindi ko na sabihin na itago natin siya sa pangalang itago natin siya sa pangalang John, common, Andyan lang yan. Okay. Ayan, meron tumutunog doon. Ano yan? Commercial. Break na daw. Pag-break na tayo. Hindi, kasi gusto lang ma-experience yung joy of the joy of the Sabi way. mo kasi, do not wait for others to start praising. Praise the Lord now. Hindi nga naghintay na matapos. As I was saying, may nakasharean ako. Ang kanyang sharing doon sa kanyang gawain. Dalawa yung na-share niya. Na sabi ko kasi, kamusta yung ganito? Ay, pastor, sabi niya, ang daming mga taong umatin. Tapos ang sabi niya, katulad daw namin nung araw ang buhay. Ayun. So, shinare niya ang mabuting ginawa ni Lord sa kanyang buhay at yung mga katulad namin nung unang panahon, yun din ang kanilang mga buhay at sila'y naupo, nakinig at pagkatapos ng gawain ay naglapitan na nagtatanong tungkol sa ating mga Panginoon Diyos. O yun yung isang kanyang yung kanyang joyful relationship na bahagi niya yung kanyang pagbabago. Isa pa, doon sa kanyang napuntahan, merong siyang parang kamag-anak na parang natulala. Kasi nalugi ng parang milyon doon sa mga baboy na namamatay yon o merong sakit. Yun ang tas yung mga napupuntahan niya mga namamatay nga yung mga baboy. Oo. May nasabi siya pero nakita ko yung kanyang boldness sa kanyang pagsasalita na talagang kung halimbawa ako, hindi ko parang masasabi. Sabi niya, yung mga masasamang espiritu kasi pinapunta ni Lord sa mga baboy. Yun ang kanyang sabi. Nako,
Parang, di ba? Nasa Bible naman yon. Pero, siyempre, pag pinag-aralan mo, hanggang doon sa bandang huling talata, ang nangyari doon, yung nangangalaga ng mga baboy, ay ibinalita sa buong bayan kung ano naganap na nagkaroon ng deliverance, freedom, so on and so forth. So that is the real issue there. Kasi pagka nagdiin ka doon sa mga baboy, of course, Israelites unclean sa Old Testament. Siyempre, pwede naman natin ikatwiran. Today, lahat nilinis na ni Lord. Something like that. So, yun ang kanyang sinare at nasabi niya yun, pero hindi naman yun talaga ang issue doon. At pinagpatuloy niya. Yun ang substance ng istorya doon eh. Yung result. Lahat ng tao naglapitan kay Lord. Babasahin, tatapusin nyo kasi. Natuwa lang ako sa sharing niya. Pagkatapos, sinabi niya yung if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, yung parang hihingi ng pagtawad, I will heal their land and make them prosperous again. Tapos, binigay niya yung verse 13. 7:14, 2 Chronicles. Pero may 13 doon. Pinaliwanag niya yung mga tao naniwalagan. So, yun yung they will sing, yung gusto niyang ma-experience yung relationship and joy. Hindi niya sinarili. So, yun lang yung nasiya doon. Kasi yung kanta, ano yung kanta? Sing of the mercies of the Lord. Okay, Nold. Ako sayang, nag-CR, Oh, parang naalala ko yung kanta. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness through all generations. One more time. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing. I will sing. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. Ayun. Anong key yun, Lord? D? Hindi na natin tutuloy. Kakantayin natin. Oo. Yan. Sige na yung pitch mo na lang. Pitch mo. Sige na, kahit ano. Tararan, tararararararan, tan, Yan, tan, yan. tan, tan. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing. I will sing. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generation. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing I will of the sing. mercies of the Lord. Yan. Anong verse na tayo? 6 na. 6 na. Okay. 6, babasahin ko ulit. Though the Lord is on high, yet He regards the lowly, but the proud He knows from afar. Ayan. Yung una. For the Lord. Regards the lowly. Hindi, yung on high. For though the Lord is on high, Ayan. although mataas siya, sabi, He regards the lowly. Yung pag-glorify kay Lord, ano ba to? Oftentimes, sometimes, hindi na ibibigay yung
dapat. Do respect and reverence. Kasi He created the heavens and the earth. Though nandun siya, minsan yung mga haughty, hindi man kinikilala, yun. Kaya nga, we glorify God, di ba dun sa 96, yung 3 beses na sinabi, ano yan, sing a new song to the Lord. Sing, ano yan, 3 yung sing. Binibigyan ng diin, magbigay ng glory. It speaks about worship and glory. Pati pangalan niya, lahat, pati earth, sing, sabi doon, ano. On high siya, di ba? 96 nga, doon sa 1 and 2, di ba? So, yun na nga, parang yung new song na, ano. Kung wala ka man new song, meron nga akong naging pamagat dyan sa yung Rhema ni Lord, yung He conquers, we glorify. Kasi sing a new song to the Lord. Nagpe-pray ako, Lord, wala naman akong new song. Meron akong naalalang old song with Rhema. Tugtugin mo. Ito, yun yung title. He conquers us my heart with His love. Give glory and honor to the Lord. From the beginning. Give glory and honor to the Lord, for His wonderful and mighty deeds for me. He conquers my heart with His love. Give glory and honor to the Lord. So Psalm 96, 138 today, He conquers, we glorify. He conquers our hearts. Imagine, not a conqueror with force or power, but not in military might or whatever it is, but He conquers our hearts. Diba? Kaya nga dun sa verse 1, sing a new song wholeheartedly. Dito sa 138, wholeheartedly, kinonquer na ni Lord yung puso mo. So we glorify. He conquers. The Rhema, old song with a fresh revelation. Kaya napaalala sa akin yung kanta ng mami. O dito, sabi, so, He's on high. Ito, the Lord regards the lowly. You remember our Lord Jesus Christ sa Matthew 5? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ayan. The Lord never looks with disdain, or contempt sa mga humble. But He is afar from the haughty or proud. So, yun na nga. Minsan hindi mo alam niyo may salitang stiff neck? Stiff neck. Pagka natulog ka, karoon ka ng stiff neck. No. Pero meron itong pag sinabi, stiff naked ang tao. Anong ibig sabihin nun? Stubborn and proud.
Oh, yeah. Proud na, stubborn pa. Stiff neck, past tense, yung mga, kaya pag sinabing, parang parang ayaw mo rin sabihin, stubborn, tsaka mayabang. Grabe, no? Wala. Di ba naalala niyo sa James, God resists the proud, but shows grace or favor and more grace to the humble. Nako. Maraming favor ang mga humble. Pero nire-resist ni Lord ang proud. Maraming manifestation ng mga proud no? So, ano ba mga kayo na siguro kanya-kanya tayong reflection o kanya-kanya tayong siguro, Lord, I pray that gifts kasi humility be upon me, and Lord, let me discern the sinful attitude or the larawan ng mga kayabangan sa akin na hindi ko napapansin, at kung napasin ko, ginajustify ko at hindi ko inaamin. Bigyan mo naman ako ng grasya. Ano ba yun? So, tayo yun. Bawa, ako rin, nung nandun kami sa service sa blessing nung business, by God's grace, lagi ko dinadala yung portable na podium tsaka yung parang hindi naman tapete, ano tawag doon? Pang-cover na maganda, yung cloth, no. Tapos kahit saan, pagka medyo nakita ko yung lugar, tatayo ka lang, walang lugar, magkikreate ako lagi ng parang merong podium or something. Wala akong makita. Yung may dala-dala kaming sound system, tapos nakita ko yung upuan, ipinatong ko sa ibabaw. Tapos nilagyan ko ng dekorasyon. Tapos, yun, ganito, ganon. Tapos biglang meron lang nagsasuggest sa akin na pa-react ako. So parang pag pinakilaman, wag mo akong pakilaman. Parang ganon. Likas ba sa tao yun na minsan mabilis mag-react, ayaw pakilaman, ayaw din pag hindi nasunod yung gusto, parang ang bilis. Pag nasaling mo yung kalingkingan o yung ingrown, bagay, masakit yun. Talagang buong katawan, aray. Parang yabang naman pala nito. Parang hindi mo alam, may kayabangan ka rin pala. Tsaka, likas ba sa tao na manifestation ng kayabangan, ayaw tumanggap ng instruction o ayaw sa kanya, wag mo kong sabihan ng ganito. Likas ba yun? Gusto niya siya lahat ang masusunod. Pero pag sinabi mong ganito, ganyan, siguro magagawa lang niya yon kapag may bayad siya dahil nagtatrabaho siya, obligado siya. Pero likas bang mag-submit ang mga tao? Parang hindi ata. Lalo na siyempre gusto mo lahat, yung sarili mo, it's all about you. So, pinagdarasal talaga na maging humble, Ben? Amen. Happy birthday sa ating mga kapatiran. Happy birthday kay Sister Sally Flores ng ating Mendez, Sister Hazel Algaba, Sister Angela Isabela, ang dami, Brother Eli Sablay, Brother Gary Fonseca ng ating Bataan, Brother Francis Capis, Brother Marty, Marty, happy birthday Rosario, Brother Almar Algaba, and Sister Arlene Reboledo. Happy anniversary din po kay Brother Sinen and Sister Virgie Samante, Brother Mon and Sister Joy Rubio. Aba, Ngayon ba? ba?
Civil daw. Okay. Akala Happy ko- birthday and happy anniversary sa inyo mga kapatid. Amen. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Oh, Sister Hazel and Brother Almar, mag-asawa, pares ng birthday. Aba. Oh. Wow, what are the odds, ano? Oo. Thank you, Lord. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay na muna yan, Jam. Bilang pagpapatuloy po, mga kapatid, nung ating 7 and 8, ganda ito, mga kapatid. Sabi, though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. Sa verse 8 naman, the Lord will perfect that which concerns me. Your mercy, O Lord, endures forever. Do not forsake the works of your hands. Yan. Nakakatuwa to kasi meron ditong nakita kong 4 na promise na inilagay dito ng psalmist ni David. Unang-una, sabi niya, you will revive me. Sino ang nire-revive? Yung muntik ng mamatay. Yung mga nagdelikado. Actually, pag ni-revive, nawalan na eh. Oo, nawalan na eh. Tapos, i-revive mo lang, parang pababalikin mo lang, bubuhayin mong muli. Oo, dito, hinihingi ni David, sabi niya, parang sinasabi niya kay Lord, breathe new life into me. Oo, kasi sa natural, mahina ang tao. At saka matatakutin tayo. Sa totoo lang, mga kapatid. Kahapon lang dun sa sharing natin, di ba? Mga Christian tayo, mga workers, pero hindi nawawala yung takot. Di ba may mga natatakot doon sa kay ate? Sa mga di ba? Magagalit si Mang Boy sa inyo yung pag narinig kayo, di ba? So, matatakutin talaga tayo. Ngayon, kailangan nating hingin sa Diyos na mag-feed siya feed our soul and spirit para maging strong enough tayo to keep on. Yun yung prayer dito ni David. At ang sinasabi ritong revive me, it includes the preservation of our soul in times of troubles. Kailangan kasi natin yun. Lahat tayo mga kapatid dumaranas ng trouble. Regardless nung estado mo sa buhay, kung sino ka man. Kasi it's part of life. Kaya nga ang sabi, do not be surprised sa mga trials na na-experience mo because it comes to everyone. Lahat tayo meron. Nagkakaiba lang tayo on how we deal with difficulties. Kapag nakakaharap ka doon, it shows who you are. Kung ano ang pagharap mo sa mga difficulties mo, that is who you are. Kapag lagi kang iyakin, that is who you are. Mahina ka pagdating sa mga pagsubok. So, yun po, how we deal with the difficulties we're facing says a lot about who we are. Oo, minsan may mga nagwawala dyan, di ba? Minsan may mga nagtatago. Do you hide away kapag may mga troubles ka?
alam nyo, ano naman po, understandable naman kasi sometimes. Kasi may mga pagsubok that's just too heavy to carry. 'Di ba? Parang too hard to bear. Medyo may mga pagsubok talaga na talagang pasusukuin ka talaga po. And sometimes, mas madaling takasan ang problema kaysa harapin at i-confront. Totoo yun. Ang problema po doon, you cannot hide forever. Hindi mo siya pwedeng takasan. At one time, babalikan mo yun. Hindi mo kasi po pwedeng tatakbo. Ano, ikot ka na lang ng ikot buong buhay mo? So, darating ang panahon, kailangan mo siyang harapin, mga kapatid. Hindi yun mamamatay. At yung pag-run away from that problem ay hindi yun ng solusyon. Inevitable yung haharapin mo talaga siya. Pero ang maganda po dito, nakakatuwa siya. Sabi niya, you will revive me. Kasi parang sinasabi niya kay Lord na, o sa ating lahat, if you are a Christ follower, God's got you. Sagot ka ng Diyos. Yun ang maganda doon. Sagot ka ng Panginoon. Kasi wala pong problema sa mundo na mas malaki sa Diyos. Yan, tandaan po natin yan. Gano'n man kabigat ang problema mo, walang problemang sa mundo na mas malaki sa Diyos There mo. is no problem too big. Oo. God cannot solve it, di ba? it. Oo. God is bigger than anything else in the world. Huwag nating kalimutan yun. Ang nangyayari kasi, here is the, mga kapatid, parang inconvenient truth. Inconvenient, I say, kasi kapag ibinigay mo lahat sa Diyos, pag ibinigay mo lahat sa Diyos, yung lagi natin sinasabi, bigay mo kay Lord yan, bigay mo kay Lord yan. The inconvenient truth is, kapag ibinigay natin lahat sa Diyos, parang isinusuko na rin natin lahat ng pwede nating, buo natin. Hindi ka na pwedeng magpasya tungkol doon, hindi ka na pwedeng gumawa ng pamamaraan tungkol doon sa ibinigay mo na sa Kanya. Ayaw kasi nating mag-let go. Kasi nga, masyado tayong nakafocus dun sa kaya nating gawin. Ano nga yan kung merong stubborn love si Lord, tayo may stubborn will. Buti na lang, meron man tayong stubborn will, sabi nung kanta, it's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can stay, perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Pero Galing, no? huwag mo tignan na negative yung stubborn. Oo, wag nating tignan. Ibig sabihin kasi ng stubborn love, hindi mo mapasuko. Hindi ka bibitiwan ni Lord. Oo, hindi mapasukong pag-ibig ng Diyos. hindi ka niya Kaya nga ang bibitiwan. sabi niya, I don't understand how you can stay. Perfect love mo, embracing the worst in me. Kaya sabi niya, how I long for your stubborn love. So, yun po yung mga kapatid, wag nating kalilimutan yun. Ang nagpapahirap po sa atin during times of trouble is that we don't trust God enough. And we do not know God enough. Yun ang nagpapahirap talaga po sa atin during times of trouble. Pero ang sabi niya rito, you will stretch forth thy hand. Ibig sabihin nun, aabutin ng Diyos ang kamay, iaabot ng Diyos, i-stretch ng Diyos. Yun, makikita mo doon that there is blessing in stretching. Oo. Maski naman sa katawan, there is blessing in stretching. Kasi alam nyo, ang muscle pala, kaya ini-stretch yan. Sa katagalan, nagsushrink siya. Nagsushrink. Kaya pala po meron tayo. Sa lahat ng drivers, ito, napatunayan ko to simula nung natuklasan ko. Dati po kasi, pag ako nagda-drive, gusto ko naka-straight yung paa ko. Ayokong may naka-bend. Malayo, kaya nung una ako nagda-drive, malayo ako sa manibela, tas nakahiga ako. Tas lagi akong nagkakaroon ng back pain dito sa may balakang. Hanggang sa nabasa ko na dapat pala ang driver nakabend yung knee mo.
pag nagda-drive ka. Ang nangyayari pala pag naka-stretch siya, yung paa mo, yung muscle mo dito, nagko-contract siya, lumiliit, nagsushrink. Kasi nga, straight lang yung paa mo. Hindi ba pag binend mong ganun yung paa mo, may nai-straight, diretso yung straight dito na muscle. So, oo nga, nagsishrink siya. Sa katagalan mo, maghapon ka nagdadrive, nakaganyan ka, naka-straight, nagsishrink siya. So, pag binend mo yung mo, hahatakin niya ulit yung muscle mo dito, kaya pala sumasakit. Simula nung natutunan ko yun, magpo-forward ako ng konti sa manibela, tapos i-bend ko yun, nawala na rin po yun. So, that is the blessing in stretching. So there is blessing in stretching. Kaya when God stretched out His hand to help you, naku kapatid, hayahay ka na. Oo. Pag binigay mo na talaga lahat sa Kanya. Pero alam nyo, pansinin nyo to. Sabi niya, you will stretch forth thy hand against the wrath of mine enemies. Hindi niya po sinabi, against my enemies. Sabi niya, you will stretch out your hand, forth thy hand, against the wrath of my enemies. Alam niyo, isang magandang pagtuturo to. Kasi tayo, pag mayroong mga kaaway, gusto natin, stretch out ng Diyos ang kamay niya against our enemies. Kapatid, kahit kaaway mo yun, anak pa rin ng Diyos yun. So sabi dito, stretch out thy hand against the wrath, hindi against the enemies, against the wrath of thine enemies. Speaking about the believers, anak ng Diyos. Oo. True believers. Oo. Kasi, hindi, alam nyo, maski yung mga sinners na umaaway, kaya nga nagpunta ang Diyos para maligtas yun eh. So, ang ididil ng Diyos doon sa mga tao na kaaway mo, yung galit nila, hindi sila. Kasi mahal ni Lord. Yes, kasi every soul He came is to seek and precious to save the God. sinners. Okay. Kaya ang ganda ng prayer niya. Alam niyo, dapat yan ang maging prayer natin. Against the wrath of our enemies, not against your enemies. Kasi sa totoo lang, ikaw din naman may galit sa'yo eh. Nang aaway ka rin naman minsan. Gusto mo bang i-pray sa'yo yun? Di ba hindi? So, hinihingi niya rito na i-deal mo yung galit ng mga kaaway ko. Pag-pray mo na, Lord, bigyan mo po siya ng pagkakataon na makapagsisi, gano'n? Kasi precious kay Lord yung mga even your enemies are precious to God. That is why, sabi niya, love your enemies. Parang naalala ko tuloy yung pangalawang Timoteo 2:24-26. Pangalawang Timoteo 2:24-26. O, tuloy ka na, Beb. Oo. So yun, mga kapatid. Now, wag nating kalilimutan that God always rescues His own. Make sure that you are God's. Otherwise, do not expect. Sabi niya kasi, He rescues His own. So make sure that you are God's. Yun na nga. Kay Lord ka. Dapat yon. So, sabi pa niya, thy right hand shall save me. Ginawa na rin naman ng Diyos sa atin yun. Niligtas niya na po tayo from death and hell. So, yung concern po ng Diyos sa atin ay hindi natatapos sa pagliligtas lang niya sa atin. Ang concern ng Diyos sa atin ay yung iniligtas tayo, after tayong iligtas, ay makasama niya tayo hanggang sa pagbabalik niya. Hindi po yung, basta naligtas na, iiwanan ka na. Yun ang maganda kay Lord. Nung nailigtas ka niya, araw-araw gusto niya tuturuan ka niya, gusto niya kakausapin ka niya, tas mamahalin ka niya, iingatan ka niya, poprotektahan ka niya. Hindi yung basta iniligtas ka na, tama na yun, niligtas na kita, bahala ka na sa buhay mo. Ikaw naman ngayon, hindi ganun ang Diyos. Oo nga. Live a life of holiness. Kaya hanggang sa pagdating niya, yung iniligtas ka niya, hanggang pagdating niya, aalalayan ka niya para wag kang lumayo. Hanggang sa pagbabalik niya, makasama ka niya. At ang ganda nung pinakahuli, sabi niya, sa dulong-dulo,
Do not forsake the works of your hands. Alam mo, nire-remind lang naman ni David yung pangako ng Diyos. Sa kanya. Oo, nire-remind lang niya, Lord, wag mo kong kalimutan ha. Ang galing nito kasi, everything that concerns us, He will perfect it. Kaya kapag ka merong mga hindi magagandang nangyayari sa buhay mo, pansinin ninyo, inaayos niya. Hindi rin niya naman hinahayaan na may magulong part sa buhay mo eh. Kapag hinayaan mo ang Diyos na gumalaw sa buhay mo. Kaya nga sabi ko sa mga kapatiran na nagpapapray, Sister, pag-pray naman natin yung ganito. Okay po, pinag-pray. Tapos mamaya-maya, meron na naman sila sasabihin, sabi ko, Sister, ganito po kasi yon ha. Kasi pinag-pray namin. Tapos ang dami ng mga tanong after naman. Sabi ko, ganito po kasi yon. Pag pinag-pray po natin ang isang sitwasyon natin at ibinigay na natin sa kamay ng Diyos, whatever the outcome of that situation, yun na yung pamamaraan ng Diyos. Minsan hindi natin gusto, minsan masakit, pero the fact na sabi natin, Lord, you take full control, kung ano man ang kalabasan nun, si Lord yun. Di ba si Lord yun? And do not worry, anything that concerns us, He will perfect it. He cares. Pine-perfect niya. God cares. Oo, mga kapatid. Kaya, anuman po ang dinaraanan nyo ngayon, do not worry. He makes all things beautiful in His time. Hindi hahayaan ng Diyos. Alam nyo, nung nilalang nga niya tayo, nagpahinga siya, tapos sabi niya, parang sinabi niya, nung pagkagawa niya sa'yo, perfect. Di ba? Parang nung nakita kanya na nilalang kanya, ay, perfect. Natuwa siya. So kung ikinatuwa niya ang pagkalalang sa atin, nilalang ka ba para pabayaan ka lang ng Diyos? Nilalang ka ba para pahirapan ka lang? Binigay niya yung buhay niya para sa iyo eh. Ano pa ba hindi niya kayang ibigay? So sabi niya rito, anything that concerns you, He will perfect it. And paalala mo lang, Lord, do not forsake, di ba? The works of your hands. I am the work of your hand. My life is the work of God's hand. So, you do not need to worry. Amen. Thank you, Lord. Ayan po, mga kapatid. Hallelujah. See you again tomorrow sa ating Bible study. Then Thursday. Oo. Naku, ang ating pag-uusapan sa Thursday ay Doctrine of Jehovah Rapha. Ay, by the way, Oy, by the way, before our repeat new song, nagpunta po kami kahapon sa events place natin. Okay? Kahapon lang namin nakita na 76 ng mga upuan sa pinakagitnang bench ay hindi ma-occupy. Kasi merong malaking pilar sa gitna. So, hindi makikita. Oo. So, yung 502 dito ay nabawasan ng 76. Kaya po, I encourage everyone na kung kayo po ay pupunta sa ating family affair, ay magpalista na po kayo. Kasi may limit lang din po pati yung bench natin. May limit pati bench. pwede bang palimawa maglagay ng extra silya? Titignan po natin yun, Okay. mga kapatid. Kasi, Pwede bang tumayo kahit nakatayo? hindi. No, sige. Okay. Yun po kasing, pwede rin po yung sinabi ni Pastor. Eto nga po kailangan malaman po natin kaagad. Anyway, pag nag-decide kayo, decide today, mga kapatid. Huwag nang kinabukasan. Kasi kung pupunta rin lang po kayo, huwag yun nang hintayin yung mawalan po kayo ng silya. Ang nangyari po kasi, yung sinasabi ni Pastor, kung magbabawas tayo ng 76 dito, magdadagdag tayo ng silya, posible din po yun. Okay. Kaya lang po, pag hindi kasi napuno yung mga benches, ang gusto naming dagdagan ay tables. Okay. Pwede bang Tables na meron pong mga silya. Pwede bang kalungin?
Hindi naman. halimbawa lang, halimbawa Matagal lang. na oras yun eh. Alam mo ba, talagang ang dami-dami na. Willing akong kalungin ka. So, hindi ho pwede yung kay pastor nakakalungin kasi 4 na oras yun, beb. Titiisin ko yan. Ito naman eh. So, ano po, palista na tayo. Ang mga silya naman po madami. Kaya lang, every anniversary, hindi po kasi tayo bumababa ng 1,000. Kaya po, pag napuno na yung benches, wala na rin po kayong makukuhang tables and chairs. So, maki-cooperate po tayo, mga kapatid. Magpalista na po kayo so we can decide kung alin ang dadagdagan. Yung mga benches ba ang dadagdagan or yung mga tables with chairs. Kasi pagka naubos na lahat yung sa mga benches, meron pa tayong area, di pwede pa tayong magdagdag, mga kapatid. So, sana po hanggang ngayong Sunday, decide. Meron ako naisip, Opo. wag na. If you hear God's voice, harden not your heart. Gusto mo meron Sabihin ako na naisip, natin. wag na. Wag na kasi yung Kasi naisip halimbawa lang, eh. talagang dumami. Meron dong parang reception area. Kaso hindi Hindi, na teka nila muna, mapapansin. papakinggan Ay, hindi mo na na. nila makikita. Maririnig na lang. Maririnig na lang. Yun ang ibig ko sabihin. Nandun ka pa rin, pero narinig mo pa rin. Pero pwede ka rin sumilip-silip doon sa pinto. Ay, hindi. That will never happen because hindi po tayo tatanggap ng bayad doon. Hindi, halimbawa. Wala na pong magbabayad. Wala nga. Ang ibig sabihin talagang wala nang maupuan talagang gustong-gusto niya. Awag ko nang bigyan ng idea. Kasi Para ngayon pa lang, magbayad na, maglista na, mga kapatid. Bless na tayo. Huwag na nating ipagpabukas. Alam niyo po ba, mga kapatid, that God will give you more than what you need so that you will have more than enough para may ma-sponsor pa kayo? Tsaka ang dami mga families, Oo, ganun po yun. Magugulat ka, uy, puro mga families yung nagpalista dito na bring your family to Jesus. Oo. Amen. So, yon. Meron po kasing mga naka-waiting list sa mga tables. And alam ko naman, pagbibigyan tayo ni Lord, just cooperate, mga kapatid. Ano po? Sige, thank you Lord po. And for our repeat new song of the week, Our Father, composed by Sister Zenny Radam. God bless you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the
is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. 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 Second Timothy 2:2.